So eto ngayon mga kababayan, yung ating unang pag-uusapan ay patungkol po dito mga kababayan, no? Kay Alan Cayetano. Nah, patay ka diha. Ha? Mga kababayan, like, share. Ayan, and subscribe. Mga kababayan, eto po, no? Sa kasawiang palad, hindi po siya namatay ha. Mother Pineda, hello po. Sa kasawiang palad mga kababayan, na-discovery po. Sabi ko nga sa inyo kapag ka ang isang politiko, Romeo Rojas, sila po sa'yo, sir. Kapag ka ang isang politiko, so Huyas, ayan, Glenn Katigom, and kay Juvie Medigha ba, and kay Pitit Mini. Ayan, nag-love shoutout po. So ngayon, mga kababayan, kapag ka ang isang politiko ay maingay, ibig sabihin, sabit yan. Kaya sinabi ko nga sa inyo kapag ang politiko ay maingay, sabit yan. Kapag politikong tahimik, hinahanapan ng butas, isasabit nila. Ganun yun Di ba? Ma'am Sojili, ayan, kumusta ka na? Sa iyo, ma'am, dyan sa Korea, ingat ka palagi. So, eto mga kababayan, 42, 42, 42 ghost project meron si Alan Cayetano. Nako, mga kababayan, Ginoo ko. Kaya pala mapansin nyo, puro na lang Bible verse. Lasting showan kay Ma'am Sweetheart Chang, hello po. Kaya pala mga kababayan, Osminia Carpio, hello po. Kaya pala, 42, 42, 42 sa English, merong ghost project si Alan Cayetano. Patay ka diya. 42. Nako, saan ba to? Sa Taguig. Biruin nyo 42. Kaya nga, sabi ko mga kababayan, talagang bilang na lang ang mga maliligayang araw. Ayan, Ma'am Sujili, salamat po. Bilang na lang ang mga maliligayang araw ni Alan Cayetano, mga kababayan. Kaya kung napapansin niyo ngayon, puro na lang Bible verse, Bible verse, Bible verse. Kasi nga, bilang na. So ito mga kababayan. Panuorin natin mismo, galing ito sa balita ng Billionaire News Channel. No? Ayaw ko po ditong mag-imbento ng salita. Ayaw ko rin mag-imbento ng kwento. So ito po. Panoorin natin. Patay tayo dyan. Eto na. Pakinggan natin si Willard. Aabot umano sa 42 proyekto sa baluarte ni Senador Alan Peter Cayetano sa Taguig ang natukoy na questionable. Kabilang umano rito ang pinaghihinalaang Ghost Slope Protection Project at unauthorized reclamation sa ilang bahagi ng Laguna Lake. Ayon sa informant ng politiko, naipadala na ng Philippine Reclamation Authority sa mga otoridad ang mga ebidensya at dokumento kaugnay sa proyekto sa C6 Laguna Lake area. Inaasahan ding ipapasa ang mga ito sa Office of the Ombudsman para sa ipapasa sa Office of the Ombudsman, mga kababayan. Patay ko diya. Isibuying pa naman ngayong taing-taing. Alan, takbo, Alan. Hanggat may lupa pa, takbo, Alan. Mga kababayan. Takbo, Alan, takbo, Alan. Hanggat may lupa pa, takbo, Alan. Gayahin mo si Lorin na, Alan. Takbo ka na sa Europe. Mga kababayan takbo, Alan, sundan mo si Lorin sa Europa. Ginoo ko, may langaw pa lumilipad. Nako mga kababayan, ginoo ko. Aabot sa 42 project at illegal reclamation na discovery sa Taguig. Patay ka diya. Na sinabi ko talaga mga kababayan, mukhang may kalalagyan. Mukhang paunti-unti na lang talaga. Ipinasa na ang BIT, investigasyon, flood control, scandal, ipinaubaya na. Patay ka diya. Continue continue. Ma'am Livy. Ayan, Miguel of shoutout po. Ito, like po tayo. Continue. Paghahain ng kaso. Hindi lang daw kriminal o administratibong pananagutan ang posibleng kaharapin ng mga sangkot. Pinag-aaralan din umano ng pamahalaan kung maaaring ma-forfeit pabor sa Estado ang mga lupang sumailalim sa reclamation
ng walang pahintulot. Isa ang impormasyong ito sa sinasabing magpapatibay sa mga pahayag ni Senador Panfilo Ping Lacson. Na isa sa mga magpapatibay, Diyos ko, kay Ping Lacson, mga kababayan, nakita ninyo, ilan lang yun ha. Yung kay Ping Lacson, mga kababayan, bakit until now, the Boy Tinky citizenship is still not being investigated? Hayaan mo na, Ma'am G. Magarais, malalaman din yan. Kasi maraming mga ganyan, mga kababayan, yung mga dual citizenship. Oo, hindi naman siya illegal, no? Hindi naman illegal ang dual citizenship. Pero hindi siya po pwede gamitin lalong-lalo na sa mga nasa politician. Katulad sa atin, hindi naman illegal ang dual citizen. Kaya magiging illegal siya kung papasok kang politician. So, ngayon mga kababayan, kay Ping Lacson, tandaan ninyo mga kababayan. Kay Ping Lacson, ilan lang yon? Isang picture, isang lugar, doble-doble pondo. Pero ngayon, mula nung nagsalita si Ping Lacson, mga kababayan, ay nadagdagan at dumami dumami, di ba? Ang una, yung 2019 SEA Games. Naalala nyo mga kababayan. Unang problema ni Alan, 2019 SEA Games sa Pampanga. So yung 2019 ngayon, yung kaldero, mga kababayan, okay na yun tahimik na kasi nag-imbestiga nag-imbestiga na nga si Matibag. Ngayon mga kababayan, binanata ni Alan itong si Lacson. Di ngayon si Lacson nagsalita rin. Bukod sa kaldero ni Matibag, eto na yung ghost project sa Taguig. Tapos mga kababayan, nung ngalngal pa rin ang ngalngal si Alan, hindi pa rin natigil, nasilip na ni Vince Dizon itong reclamation project, no, ng Laguna Lake sa harap ng Taguig. Mga kababayan, imbis na dalawa lang ang problema niya, si Lacson at si Matibag, nadagdagan, 42. Utang ina mga kababayan, no? 42. Hindi pa kasali yung kodron dyan, yung kodron. Kodron ba tawag doon? Sige, for short, kaldero na lang. Mga kababayan, hindi pa kasali dyan yung kaldero. Hindi pa kasali yan yung kay Lacson. Iba yung kay Lacson kasi yung kay Lacson sa mga kanal yon, sa mga ilog, sa Taguig. Itong kay Vince Dizon, ito yung sa Laguna Lake. Itong kaldero kay Matibag, actually talaga mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, takbo Alan, sumunod ka na kay Lorin sa Europe. Alan, nakakatulog ka pa ba? Tulog-tulog din pag may time na malalaman mo pa naman ang taong walang tulog, mabilis tumubo ang buhok. Alan, palatandaan sa taong walang tulog, mabilis tumubo ang buhok. Inom muna. Ubusan tayong laway. Di ba? Nako, mga kababayan. Tingnan nyo yung balbas ni Alan. Mukhang nakakalimutan na yatang mag-shave Ikaw ba naman, Ma'am Mary Jane, hello po sa iyo dyan, ma'am. Ikaw ba naman, may time ka pa bang mag-shave? Wala ka nang tulog. Diba, mga kababayan? Napansin yung balbas ni Alan, wala na shave. Kaya wag na tayo magtaka. May time pa ba siyang mag-shave? Di na nga natutulog. Mga kababayan, sinabi ko nga sa inyo si Sara Duterte may pattern pang nalalaman. Putang inong pattern na yan. Igagaya pa ni Sara sa tatay niya. Nangati tuloy yung ulo ko, nakita ko yung kuto sa balbas ni Alan. Mga kababayan, yung sabi ni Sara, alam ko yung pattern na yan uubusin kaming lahat. Talagang mauubos kayo. Kay Alan, 42, may kaldero, may kanal. May kaldero, may kanal, tapos 42. Ginoo ko. Mga kababayan, napansin. Ito talaga sabi ko, Alan, wala na. Hindi na to natutulog. Hindi na nagsishave. Wala na ngang time matulog, mag-shave pa. Naku, continue, mga kababayan. Continue. Sa umano'y higit 14 billion pesos
na maanumalyang proyekto sa Taguig na pinondohan mula 2020 hanggang 2025. 14 billion yan, ha? 14 billion. Mula 2020 hanggang 2025. O, pasok pa rin sa panahon pala ni Digong. Ha? Alam mo, totoo naman talaga ang sabi ni Sara na may pattern si BBM. Ha? Pattern ni BBM, yung mga magnanakaw mauubos. Ito kasi si Sara guilty eh. Hindi naman siya sinali doon sa pattern. Sumasaw-saw. Ito si Barangay Tanog, inggit na inggit sa Mustang ko, Diyos ko. Magsikap ka kasi para magka-Mustang ka. Hindi yung puro ka comment ng comment dyan. Tingnan mo, ako kumikita, ikaw hindi. Kung hindi ka ba naman bobo. Ito literal lang mga DDS. Kapag ka ang kapwa ninyo Pilipino na hindi nyo naman kautak kasi mga bubo nga kayo, mga DDS, kapag ka umangat sa buhay, gawin yung inspiration, gawin yung inspirasyon. Kasi ang nangyari sa inyo pag nakakita kayo ng umangat sa buhay, sasabihin agad, maleta. Kapag ka nakakita kayo ng umangat sa buhay, sabihin nyo, bayaran. So, hindi ka ba magsikap para meron ka ding ganun? Di ba? Ito yung sakit ng mga DDS Kaya tignan nyo hanggang ngayon. Tapos tignan nyo, sasabihin nila matalino sila. Tapos comment ng comment sa akin, napuspos na yung kuko niya, napudpud na sa kakapindot, ako kumikita, siya hindi. Di ba? Tapos sasabihin matalino sila. Puki ng ina, sorry ha, nakapagmura tayo. Biruin nyo. Ang sabi nila matalino sila. Tapos comment ng comment, bash ng bash, hindi naman kumikita. Kaya, bash ng bash, tapos hindi kumikita. Kita nyo? Tapos sasabihin, matalino. Kung yung kinoment mo dyan, kung nagtuso ka na isang punong kamuting kahoy, di ba? Ay, Diyos ko. Ito pa, mga kababayan. Di ba, narinig nyo kanina, kay Alan Cayetano, ipinasa na daw sa ombudsman. Ito, pakinggan ninyo. Ipinasa na nga sa ombudsman. Pero initially, napag-usapan namin ni ombudsman na everything that has to do with flood control, sila na maghahawak kasi ang dami na ring ongoing, tumatakbo na. So, kung baka pakialaman pa namin, ikakapurnada pa. And we don't want to do that. Ipapasa na ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga investigasyon ng flood control scandal sa Office of the Ombudsman. Yan ang sentro ng pulong ni na Ombudsman Crispin Remulla, Senate President Sherwin Gatchalian at Blue Ribbon Chairperson Senator Erwin Tulfo ngayong araw. Alinsunod sa suwestyon ng Ombudsman na mas maigi kung sila na lamang ang humawak sa lahat ng investigasyon kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. It's really about time that it's given to us. All the evidence and all the statements are given to our office to do it. Going, meron na namang process na ginagawa to make sure that the ends of justice are met. And we're doing it. We're here every day. Sang-ayon naman rito si Senator Tulfo dahil naisumite na dito ang rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure, maging ang partial committee report ng Blue Ribbon noong si Senator Panfilo Ping Lacson pa ang namumuno rito. Dagdag pa ng senador, pati investigasyon sa umano'y mga anomalyang flood control project sa Taguig na idinidikit kay Senator Alan Peter Cayetano ay ipapaubaya na sa anti-graft body. We're not investigating to prosecute or it's just fact-finding for legislation. Yung result po, marami na pong na-file ng mga Senate bills because of that flood control hearing ng Blue Ribbon. Yun naman talaga ang purpose ng Blue Ribbon, para makita po kung saan yung deficiency ng law na yun para hindi na maulit. Ngayong hindi nakahawakan ng Blue Ribbon Committee ang mga flood control scandal investigation, pagtutuunan naman ng pansin ng komite ang iba pang mga isyong nakakaapekto sa karamihang mga Pilipino. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, kapag idaan pa ito sa Blue Ribbon, sa totoo lang, maraming mga pasikot-sikot. Magugulat ka. Ngayon, imbis na ang witness isa, magugulat ka may bagong papasok na witness. Katulad kay Marcoleta, napakadami niyang binibitbit na witness. Ang ganda na ng hearing Ang ganda ng talakayan.
Tapos magugulat ka, biglang ihirit, tapos peke ang notaryo. Yeah? Kung tutuusin si Marcoleta, alam niyan nung kay Andaya pa. Naalala nyo yung si Andaya bago namatay, ibinulgar pa niya ang bilyon-bilyon o trilyon na pagnanakaw sa administrasyon ni Digong. Andun si Marcoleta katabi ni Andaya. Ngandun lang, nagbasa ng libro, parang wala sa isip. Diba? Nakita nyo yon mga kababayan? Si Andaya nagdadaldal. Ito yung ninakaw sa administrasyon ni Digong, ganyan-ganyan. Si Marcoleta na doon sa katabi lang. Tapos magugulat ka, sa ngayon sa nakawan, gustong iparating ni Marcoleta sa administrasyon ni BBM. Samantalang nung administrasyon ni Digong, nandun siya, isa siya sa nakikipaglaban. Isa siya sa kalaban ni Digong nung time na yun. Ngayong inadapt lang siya ng PDP at binigyan ng burger ni Sara, wala na, kakampi na. Burger lang pala katapat ni Marcoleta para bumaliktad. Napansin niyo mga kababayan? Napansin niyo? Si Marcoleta nandun katabi ni Andaya habang binulgar ni Andaya ang nakawan sa administrasyon ni Digong. Gusto niyo ipakita ko dito? Ito, hanapin natin na. Ito, mga kababayan. Wait lang Ito. Andaya. Marcoleta. Kasi may nag-comment yan sa comment section, fake news daw tayo. Putang ina yan si Barangay Tanod. Ito mga kababayan, mukhang nakakalimutan yata na itong pangyayaring ito. Ayan nakita nyo yan? Si Andaya, binulgar ang pagnanakaw ni Digong sa administrasyon ni Digong. Si Marcoleta katabi nagbabasa. Tapos ngayon magugulat ka, hindi niya alam. Ayan katabi si Marcoleta habang nagdadaldal si Andaya. Ito, ninakaw, bilyon-bilyon, trilyon sa panahon ni Digong. Andun siya sa kasama ni Andaya, katabi nga siya, di ba? Tapos magugulat ka, wala nang alam. Kita nyo yan? Mga kababayan, kita nyo yan? Alam ni Marcoleta yan. Ito, lumang video ni Marcoleta at Andaya muling umingay, pananahimik ng senador sa dating aligasyon pinuna. Kita nyo mga kababayan, alam na alam ni Marcoleta yan kung sino. Anong administrasyon nag-umpisa ang mga flood control at pagnanakaw sa DPWH. Tapos ngayon, sabi ni Marcoleta, hayaan nyo ako ganito, hayaan nyo kung ganyan. Tapos magbibit-bit ng mga peking witness, peking notaryo. So yun po yun mga kababayan.